Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataong muli na kami po ay makadako po sa inyong pong simbahan. Salamat Ama sa pagkakataon na mapag-aralan namin ang mga propeta. Panalangin namin na bigyan niyo kami ng tulong at kaunawaan ng inyong pong salita upang masigit kami lumago sa pagkakilala po namin sa aming pong Panginoong Kristo. We pray na tulungan niyo po kami at pangunahan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. So magandang umaga po sa bawat isa. So welcome po welcome sa bawat isa. At sa umagang pong ito, magkakaroon po tayo ng series of lesson. I know na nasa history book kayo ng Old Testament bago umalis si Brother Bill. Nasa 2 Samuel, tama ba? 1 Samuel? 1 Samuel. So, judge tayo ngayon sa mga major prophets and minor prophets. And sa Teen Sunday School, so natapos naman namin yung general epistle, kaya tatanong din kami sa major prophets and minor prophets. Now, bakit kailangan nating pag-aralan ang mga prophets? Any idea? Bakit mahalaga? Kasi ang isang realidad po, sa maraming churches po ngayon, bihira na po kayong makakapakinig ng teaching na talagang seryoso mula sa mga prophets. Bakit kaya? The mouthpiece of God. Napakahalaga po yun. Ang isang layunin po, bakit kailangan natin pag-aralan ang mga prophets ay dahil maraming bahagi ng New Testament ang hindi natin maunawaan kung hindi natin alam ang mga prophets. Halimbawa po, go over in John chapter 3. As a way ng introduction natin patungkol sa mga prophets, isang layunin bakit mahalaga ang mga prophets kahit ang mga prophets, ang mga books ng mga prophets ay ini-ignore na ng maraming churches, pero bibigyan natin to ng atensyon. Sa John chapter 3, alam natin very popular itong narrative na ito kung saan makikita natin na si Nicodemus lumapit ng isang gabi kay Jesus Christ, at isa sa mga sagot ni Jesus Christ ay makikita natin sa verse number of course, we know na sabi ni Nicodemus, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, verse number 3, maliban na ikaw ay ipanganak ng muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. At nagtanong si Nicodemus, Panginoon, paano mangyayari ako bilang matanda na? Papasok ba muli ako sa sinapupunan ng aking nanay at ipapanganak muli ako? At alam natin sa verse number 5, ang sagot po ni Christ, tingnan niyo po ito, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So gusto kong bigyan diin yung born of water and born of Spirit. Now, kung i-interpret natin to, at usually, ganito po ang interpretation ng maraming preacher patungkol po sa born of water, is yung water bag, na pag ang isang bata ay pinanganak, merong water bag na pumuputok sa sinapupunan ng nanay. So yun yung usual na interpretation po dito. Pero kung alam natin ang Book of Ezekiel, hindi po tayo magka-come up sa conclusion nito. Kasi go over, hold on, I think if I can remember, Ezekiel 36, hanapin ko lamang po. Let's see here. Ezekiel 36, nung sinagot po ni Christ si Nicodemus, ang nasa isip po ni Kristo nung sinabi niyang born of water and born of spirit, hindi po nasa isip niya ay yung physical na kapanganakan na may water bag na pumuputok sa sinapupunan ng nanay, at yun ang born of water. Yung sinabi ni Christ na born of water, naka-reference siya sa prophecy ni Ezekiel, sa New Covenant na prophecy na binanggit ni Ezekiel patungkol sa bansang Israel, na magkakaroon sila ng bagong puso at malilinis sila. Tingnan nyo yung Ezekiel 36, verse number 25. Tingnan nyo po, Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. Ito po ang reference po ng John chapter 3 na born of water. Na darating yung araw na ang bansang Israel ay lilinisin ng Panginoon sa pamamagitan ng tubig.
At tingnan nyo din yung burn of spirit sa verse number 27, Ezekiel 36:27, "And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them." So, makikita nyo po dito yung ministry ng Banal na Espiritu. Kaya nung sinabi ni Christ na born of water and born of spirit, hindi ang nasa isip ni Christ ay yung physical na water bag na pumuputok kapag may pinapanganak. Hindi po. Ang tinutukoy po ni Christ ay yung new covenant na ibinigay ni Jehovah sa bansang Israel. Nalilinisin ko kayo balang araw at bibigyan ko kayo ng Espiritu. Kailan po magaganap po yun? Sa millennium po yun magaganap. At yun ang tinutukoy po ni Christ sa John chapter 3. Ngayon, kung hindi natin alam ang mga prophets, malaki ang magiging problema natin sa New Testament. Katulad nga po ng isang example ko po sa inyo. At hindi lamang po doon, marami pa po. Lagi niyo pong tatandaan na ang New Testament, ang mga writings ng mga apostles, ay nakabase ito hindi lamang sa teaching ni Christ, kasi we know na si Jesus Christ nung nagkatawang tao, nagturo siya, tinanggap yon ng mga apostles, at yun ay sinulat ng mga apostles. Hindi lamang po doon. Ang ginamit din ni Christ, ang ginamit din ng mga apostol ay yung mga sulat po ng Lumang Tipan. So, isang layunin bakit mahalaga ang mga prophets ay kasi malaking bahagi ng New Testament ang hindi natin mauunawaan o mali natin mai-interpret kung hindi natin alam ang mga prophets. Another reason sa Luke 24, go over in Luke 24 verse number 44. Luke 24 verse number 24. "And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses." Yan po yung Torah, Genesis to Deuteronomy. "And in the prophets," yan po yung Nebehim, at yung, and in Psalms, yan po yung Ketubim. We're going to see those things later on. Pero gusto pong pansinin ninyo yung huling bahagi ng verse number 44, "Concerning me." Ang mga propeta, major and minor prophets, yun po ay isinulat concerning the Lord Jesus Christ. Kaya pag-aaralan natin ang mga prophets kasi ang topic at ang subject ng 17 prophecy book in the Old Testament ay ang ating Panginoong Jesucristo. So ang tanong, kilala ba natin ang ating Panginoong Jesucristo according sa perspective, for example, ni Ezekiel? Can we describe who Christ is according sa prophecy ni Ezekiel? Kaya ba nating i-describe ang Panginoong Jesucristo according sa prophecy ni Malachi, ni Haggai, ni Zechariah, and so on and so forth? So, kung ang layunin natin bilang mga mananampalataya ay lumago tayo sa pagkaalam natin kay Jesus Christ, at kung i-ignore natin ang mga prophecy books, malaking portion ang hindi natin mauunawaan patungkol kay Jesus Christ. Kasi sabi ni Christ, yung Tanakh, yung Nebehim, and Ketubim, lahat ng yun ay patungkol sa akin, patungkol kay Jesus Christ. So yun po ang dalawang layunin na gusto ko pong dalhin sa inyo upang mawet yung appetite ninyo patungkol po sa major and minor prophets. Kasi, to be honest, ang prophecy books, it is, quote-unquote, boring books. Kaya nga do you remember na nagbabasa na kayo ng Book of Jeremiah? And habang binabasa niyo yung Jeremiah, parang, ano bang ibig sabihin nito? And then, kadalasan, ini-skip na lang natin na unawain, ano ba yung tinutukoy dito ni Jeremiah for the sake ng ating goal ng pagbabasa? Diba? Minsan, dumadating tayo sa portion ng Book of Isaiah. Ano ba itong binabasa ko na? Nasaan na ba ako? So, at ngayon, ang goal natin ay kung a-approach natin muli ang mga prophecy books, pagkatapos ng ating lesson, ang goal natin ay magkakaroon na tayo ng idea, ito pala yung tungkol sa Isaiah. At pag binasa mo na yung Isaiah, ito pala to, nauunawaan ko na ito. Pag binasa mo na yung Jeremiah, and so on and so forth, hindi na tayo mangangapa sa dilim. Yun ang goal natin. Para po sa ating Sunday School, ang gagawin lang po natin ay survey. Pag sinabi pong survey,
mabilisang pagtingin sa mga books po na ito. Hindi po natin i-examine yung verse by verse, probably chapter by chapter, we're going to try to understand chapter by chapter. Pero ang pinaka-layunin po natin ay bigyan natin ng bird's eye view yung bawat book. Halimbawa, pag sinabi ng preacher, buksan sa Isaiah 53, alam na natin kaagad ano yung context nun, alam na natin kaagad ano yung background nun. Pag sinabi ng preacher, buksan sa Jeremiah chapter 2, alam na natin kaagad yun. So, ganun po ang ating i-goal. So, before tayo mag-jump sa unang book ng major prophets, magkaroon lang tayo ng introduction patungkol sa mga prophetic books. Meron pong 17 prophetic books tayo sa Old Testament, from Isaiah to Malachi. At yun po ay sinulat ng 16 na propeta. Because we know, 17 yung prophetic books, 16 yung writer, kasi si Jeremiah, siya din yung nagsulat ng Book of Lamentation. So sa out of 17, 2 ang sinulat ni Jeremiah. And we categorize ang mga prophetic books ng Old Testament into 2 base sa kanilang length, base sa kanilang haba. Major, kasi mahahaba siya. Minor, kasi maikli siya. Hindi po ibig sabihin, mas importante ang Isaiah kesa kay Malachi. Hindi po yun. Equally po silang importante. The reason na in the history, kinategorize yung 17 books is for the reason na dahil yung length nila. Major prophet kasi mahaba sila, minor prophets kasi may ikli yung mga yung mga literature nila. At ito pong mga prophecies na ito po ay nasulat over 4 centuries. 400 taon ang span kung kailan nasulat po ang mga prophetic books nito. Mula kay Obadiah around 850 BC hanggang kay Malachi ng 400 BC. So around 450 years yung timeline ng mga prophetic books. Ang unang nasulat ay si Obadiah, ang huling nasulat ay si Malachi. At we know yung mga major prophets ay si Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. At yung mga minor prophet ay si Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Now, ang Hebrew Bible po ay iba sa English Bible na hinahawakan po natin. Now, ang Hebrew Bible, meron po silang 3 division. 'Di ba sa ating English Bible, pwede nating i-divide ang English Bible natin sa una, yung 5 books of Moses. 5, 12, ano yung sunod na 12? History book. Pagkatapos ng 12, 5 again. Ano yung mga 5? Yung mga poetic book, mga Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, hanggang Song of Solomon. Pagkatapos ng 5 major prophets and 12 minor prophets. Yun po ang division ng English Bible. 5, 12, 5, 5, 12. Pero sa Hebrew Bible, yung Bible na ginamit ni Jesus Christ, iba po ang division nito. Kung babalikan niyo po yung Luke 24:44, Luke 24:24, merong 3 categories na binanggit po si Christ patungkol sa Hebrew Bible na ginamit po niya. Napansin niyo po yung in the law of Moses. In the law of Moses, yun po yung tinatawag po na Torah. In the law of Moses and in the prophets, yun po yung tinatawag po na Nebiim. At yung in Psalms, yun po yung Ketubim. Torah, Nebiim, and Ketubim. Yung Torah, ito po yung 5 libro ni Moses, Genesis hanggang Deuteronomy. At yung Nebiim naman, ito po yung prophets. Pag sinabi pong Nebiim, ito po ay prophets. Lahat po ng mga sinulat ng mga propeta. Ito namang Ketubim, ito po yung mga writings. So pinag-aaralan natin yung division ng Hebrew Bible. At kung mapapansin po ninyo, ito pong Nebiim, naka-include po dito yung Book of Joshua, yung Book of Judges, yung Book of 1st and 2nd Samuel, and Book of 1st and 2nd Kings. Bakit sila naka-include doon? Kasi mga propeta ang nagsulat noon. Remember, si Joshua, probably si Samuel ang nagsulat ng Book of, si Joshua ang nagsulat ng Joshua,
At si Judges, sinulat ito ni Samuel, at Samuel, siya ang nagsulat ng unang bahagi ng 1 Samuel, at yung ibang propeta ang nagsulat ng later portion ng 1 Samuel at 2 Samuel, at even ang Kings, sino nagsulat ng Kings? Si Jeremiah. So, sa Hebrew Bible, mas madami ang naka-include dito. Hindi lamang yung Joshua, Judges, Samuel, and Kings, yung Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel naka-include din dito. At yung 12 minor prophets from Hosea to Malachi, naka-include din sa Nebehim. Kaya po, yung mga books na yon ay naka-include sa Nebehim kasi mga propeta po ang nagsulat po nun. In opposite naman, yung mga Ketubim, include po dito yung Book of Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Job, and Song of Solomon. Pero naka-include din dito yung Book of Ruth, Book of Lamentation, and Book of Esther. And kasama din po dito yung Nehemiah and 1st and 2nd Chronicles. Pero ang isang kakaiba na kasama sa Ketubim ay yung Book of Daniel. Book of Daniel. Bakit kaya naka-include ang Book of Daniel sa Ketubim? Kasi para sa mga Hudyo, sinulat ni Daniel ang Book of Daniel nung siya ay nasa Gentile world, habang siya ay nasa Babylon. Kaya sa Hebrew Bible, in-include nila ito sa Ketubim. At yung Hebrew Bible, ilan ang books ng Old Testament, by the way? 39. Yan yung sa English Bible. Pero sa Hebrew Bible, meron lamang silang 24 books. 24 books. Bakit? Kasi yung 1st and 2nd Samuel sa Hebrew Bible, isang book lang yon, Samuel. Kaya ang book ng 1st and 2nd Kings, isa lamang yon, Kings. Yung 1st and 2nd Chronicles, isa lamang din book yon. At yung 12 minor prophets sa Hebrew Bible, ang tawag doon ay the 12. The 12. Isang book lamang yon. At yung huli, yung Ezra and Nehemiah, magkaibang book siya sa Old Testament, pero sa Hebrew Bible, isang book lang siya tinatawag na Ezra and Nehemiah. Ezra and Nehemiah. So yun po yung Hebrew Bible. Any question? Any question po? Any question po? Okay. So, let's continue. So, ngayon, ano ang ministry ng mga propeta? 'Di ba? Ano ang trabaho ng mga propeta? Sa morning po, morning night. Sa Lumang Tipan po, isa sa pinakamalaga po na opisina na kailangan nating maunawaan ay ang opisina po ng propeta. Kung baga sa ating panahon ngayon, isa sa pinakamalagang opisina ay sa church ay ang Office of the Pastor. Panahon ni Christ, Office of the Apostles. Sa Lumang Tipan po, isa sa mahalaga na opisina ay yung pong opisina ng propeta. Ang mga propeta po, sila po yung appointed spokesman for God na nagdadala po ng mensahe ng Diyos, ibinibigay ng Diyos sa propeta, at ang mga propeta po ang nagdi-deliver po nito sa designated audience. Sa designated audience. At yung kanila pong mensahe, usually, ito po yung nagpapatungkol sa mga pagpapala ng Panginoon sa bansang Israel, including yung pangako po ng pagdating ng Messiah at yung kanyang kaharian. Pag tinignan po natin, ang mga propeta from Isaiah to Malachi, ito po ay lahat ng ito ay nagpapatungkol sa persona po ng pagdating ng kanilang Messiah, which is the Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. So, isang bahagi po na pag inaral po natin ang major and minor prophets, hindi lang natin titingnan yung historical background nito, yung kanyang context, isa ding makita natin ay kung paano pinresenta ng mga propeta ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang mga writings. At sa Lumang Tipan, marami pong terminolohiya or terms na nagpapatungkol po sa Office of the Prophets. Doon po sa study notes ninyo, pwede nyo makita na ang prophets ay tinawag na seer. Siya po yung nakatanggap ng vision. Pag sinabing seer, siya yung literal nakakakita ng vision
at vision mula sa Panginoon. Halimbawa, sino ang seer na pwede nating makita? Sa 1 Samuel 9:9, ginamit po yun ni Samuel. Sino pa yung mga seer? Pwede natin i-consider na si Daniel ay isang seer. Bakit? Kasi yung mga mensahe ng Diyos sa kanya ay usually vision. So, pag sinabing seer, propeta din po yun. At pangalawa, of course, prophet. At ang ibig sabihin nito, yung sa Hebrew word na nabi, pinapakita po nito na yung propeta ay active sa kanyang trabaho na magbigay, i-pour out ang mensahe ng Panginoon. Sa 1 Chronicles 29:29, ginamit din yung seer, pero itong term po na ito, pwede natin itong i-interchange sa Hebrew word na roe. Sa Deuteronomy 33 verse 1, yung prophet, tinawag siyang man of God. Yung sa Joshua chapter 1 verse 1 and 2, tinawag siyang my servant. Sa Haggai chapter 1, tinawag siyang messenger. Sa Ezekiel 3, tinawag siyang watchman. At sa Isaiah 43, tinawag siyang teacher. So ito pong mga terms na ito, pag nadaanan natin to sa scripture, yung mga titulo po na ito yung nagpapatungkol po sa opisina po ng propeta. Iba-iba lang yung pagkakagamit. Now, tingnan natin yung historical periods ng mga propeta. Meron pong 3 bahagi tayong pwedeng ilaan patungkol po sa mga prophets. In terms ng timeline, pwede natin pong i-divide. Yung una, yung pre-Mosaic period. Bago dumating si Moses, may mga propeta na po, katulad po ni Abel. Siya po yung kauna-unahang prophet according sa Luke chapter 11. Si Enoch, si Noah, si Abraham, and si Jacob. Sila po ay mga prophets. Tinawag po sila ng Diyos, tinawag sila ng Bible na mga propeta. Bakit? Bakit kaya sila tinawag na propeta? May mensahe ang Panginoong ibinigay sa kanila at sila ang nag-deliver na to sa mga tao. So, bago dumating si Moses, may mga propeta na pala. Pangalawa, during the time of Moses, of course, si Moses, propeta siya. Si Miriam, siya yung kauna-unahang tinawag na prophetess. Sa Exodus 15:22-20, you can see that Miriam, yung kapatid ni Moses, tinawag siyang prophetess o babaeng propeta. Pangatlo, si Aaron, Exodus 7:1, at yung 70 elders ng Numbers 11 verse 24. So, sa panahon ni Moses, merong mga propeta din. At pangatlo, during the prophetic school period. During the prophetic school period? Go over, for example, tingnan muna natin yung 1 Samuel 3:20. Tingnan natin ito. 1 Samuel chapter 3. Let's see. So, 1 Samuel 3:20, basahin ko po ito. 1 Samuel 3:20, and all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. So, pwede nating i-divide yung mga prophets, hindi lamang bago si Moses, during the time of Moses, at pagkatapos ni Moses, during the time of Samuel. Sa binasa po natin, nung panahon po ni Samuel, kinonsider siya, kilala siya at tanyag siyang isang propeta. At hindi lamang doon, sa 1 King chapter 20, may makikita po tayo tinatawag na sons of the prophet. Sa 1 Samuel 10:5, makikita natin si Saul at yung ibang propeta na kasamahan ni Saul. And we can see also Elijah and Elisha ay bahagi ng category na ito. So, itong mga prophets na ito, sila yung mga bahagi ng prophetic school period. Diba, remember yung panahon ni Samuel, merong school of the prophets kung saan nagtitrain, tinuturuan yung mga prophets sa kanilang trabaho. Parang in our time, parang seminary. Saan nagtitrain ang mga pastors sa ating panahon? Sa seminary. During the time of Samuel, meron silang school of the prophet at doon nagtitrain ang mga propeta. At pang-apat, hindi pala tatlo, meron palang 4 na categories. Yung panghuli ay yung mga writing prophets.
yung mga writing prophets. Ito naman yung panahon ni na Obadiah hanggang Malakay. Basically, from Isaiah to Malakay, pero in terms ng chronology, ang kauna-unahang writing prophet ay si Obadiah and Joel. Sila yung nag-minister during 9th century BC. And then Isaiah, Hosea, Amos, Micah, and Jonah ng 8th century. And then Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah noong 7th century. 6th century naman si Haggai, Zechariah, at panghuli si Malakay. So yun yung mga writing prophets. Now, pwede natin ding i-categorize ang mga propeta ng Lumang Tipan into two. Yung mga oral prophets. Pag sinabi pong oral prophets, nakatanggap sila ng vision sa Panginoon, pinreach nila, isinalita nila yung mga propeta, pero hindi nila ito isinulat. Or kung sinulat man nila ito, pinagpasyahan ng Diyos na hindi i-inspired yung kanilang writing at i-include sa canon ng Scripture. Sino yung mga kilalang oral prophets? Si Elijah. Siya po ay kilalang propeta pero wala siyang literature na sinulat. Si Elisha. Sila po yung mga oral prophets. At meron din namang tinatawag na mga writing prophets. Sino yung mga writing prophets? Sina Daniel, sina Isaiah, yung mga nagsulat ng mga prophetic books. At isang bahagi po ng mga writing prophets, most of them, ay mga oral prophets din. Kasi bakit po? For example, every Wednesday, pinag-aaralan natin ang Book of Amos. Si Amos po ay hindi lamang siya writing prophet. Siya din po ay isang oral prophet. Bakit? Kasi po yung Book of Amos, yun po ay compilation ng kanyang preaching. Parang di ba, pag tayo usually sa atin, pag nagpipreach yung preacher, kami ni Brother Bill, ay meron kaming study notes, parang si Amos ay ganon. Meron siyang study notes, at ang ginawa niya, pagkatapos niya itong i-preach sa Northern Kingdom, kinumpile niya to. At pinagpasyahan ng Diyos na kasayahan yung mga sinulat ni Amos, at ngayon meron tayong Book of Amos. Hindi lang niya pinirich orally yung mensahe ng Panginoon, sinulat din niya ang mensahe ng Panginoon. So, pwede natin consider na si Amos ay oral and writing prophet. So, yun po yung mga propeta. Any question? As of now, any question? I know na maraming information po ito, pero bear with me kasi napakalaga po nito. Ngayon, tingnan natin, ano yung mga function ng mga propeta? Ano yung kanilang trabaho? Ang pinakatrabaho po ng mga propeta ay pwede nating i-divide sa tatlong bahagi. Una, upang sila ay mag-serve divinely, to serve as divinely appointed moral and ethical preacher and teacher. Go over in Deuteronomy 18. Deuteronomy 18, verse number 1. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Deuteronomy 18.1. Deuteronomy 18.1. Ready? Read. The priests of the Levites and all the tribe of Levi shall have no part nor inheritance with Israel. They shall eat the offerings of the Lord made by fire, and his inheritance. So, actually, hindi lang verse number 1, pero pag binasa niyo po yung mga succeeding verses, makikita po niyo dito yung pong ministry po ng mga prophets na hindi lang sila nagpipreach ng Word of God, kundi sila din ay yung appointed na tao ng Diyos na magpapakita ng moral and ethical excellence as they preach the Word of God. Sila din yung nagtuturo, sila din yung nagpipreach. Yun po yung mga propeta. Pangalawa, they predict coming judgment. Go over in Joel chapter 1, verse 15. Basahin ulit natin ito ng sabay-sabay. Joel 1:15. Joel 1:15. Ready? Read. Alas for the day of the Lord is at hand, and as a destruction from Almighty shall it come. So pangalawang trabaho or function ng mga propeta, hindi lang sila para maging moral teacher and ethical preacher, sila din po ay nagpipredict ng coming judgment. Through the Lord, ang Diyos ang nagre-reveal sa kanila, at ang mga propeta ang nag-a-announce nito sa mga tao ng coming judgment. And lastly, sa Ezekiel 3:17, ang mga propeta din po ay nagiging watchmen
na nagbibigay ng warning sa kasalanan po ng mga taong pinagpipreach nila. Katulad po ni Ezekiel. Go over in Ezekiel 3:17. Basahin po natin together. Ready? Read. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth, and give them warning from me. So, ang nagiging trabaho din po ng mga prophet ay para silang watchmen. Pag sinabi pong watchman, kung halimbawa isang syudad na malaki, may mga watchmen po sa bawat gate, sa mga tower, upang pag merong army na pasalakay sa bayan, ang mga watchmen po ang nagbibigay warning. Meron silang trumpet, may code yung trumpet nila, kung ano yung sound, ia-alerto po nila ang buong bayan na merong army na sumasalakay, maghanda tayo. At ganun din po ang mga propeta. Sila po ay nagiging prophet or nagiging watchmen upang magbigay ng warning sa kapahamakan sa mga taong pinagpipreach nila. So yun po yung mga function. Una, sila yung tumatayong preacher and teacher. Sila yung nagpipredict ng coming judgment at coming events. At pangatlo, sila yung nagwa-warn sa kasalanan ng mga tao. Now, tingnan natin po ngayon na kung merong true prophets sa lumang tipan, meron din po mga false prophet. Katulad po ni Balaam, isa po siyang false prophet. Kahit siya po ay hindi tunay na propeta, pero ginamit yung prophecy niya para sa Panginoon. I-bless ang bansang Israel. Pero si Balaam po, isa po siyang ehemplo ng false prophet sa lumang tipan. Sa Deuteronomy 13, bago sila pumasok sa Promised Land, nagbigay si Moses ng batayan or standard paano malalaman ng bansang Israel kung ang isang propeta ba ay galing sa Panginoon o hindi galing sa Panginoon. We can see that sa Deuteronomy 13 verse 1 number 1. Pero dito po sa study notes ninyo, makikita po nyo dito yung mga verses at yung mga standard, paano natin malalaman kung ang isang propeta ay tunay na propeta o hindi. Halimbawa, sa Deuteronomy 18:20, sila ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Pangalawa, Deuteronomy 18:19-22, sila ay nagsasalita ng mga divine revelation or inspiration. Sa Jeremiah 23 verse 11, sila ay nagde-demonstrate ng high moral character, hindi katulad ng mga false prophet. Sa Jeremiah 23 din, makikita ninyo na hindi sila immoral, hindi sila drunkard, Isaiah 28, hindi sila mapandaya, Ezekiel 13, at meron silang definite call experience, according sa Jeremiah 1 at Amos chapter 7. Alam nila na yung mensahe na kanilang dinideliver ay galing ito sa Panginoon. At hindi lamang ito, they were authenticating their message by sign. Yung kanilang mensahe, ito ay pinapatotohanan nila sa pamamagitan ng mga senyales. At sila ay nagdi-deliver din, according sa Deuteronomy 13, verse 1-5, sila din ay nagdi-deliver ng mensahe consistent sa kanilang mensahe na tinanggap mula sa Panginoon. At meron din silang mga prophecy na pag tinignan natin historically ay tunay na natupad. Kaya natin alam na, for example, ang prophecy ng mga nina Isaiah, nina Micah ay tunay kasi yung mga prophecy nila regarding sa Messiah ay literal na natupad. And lastly, itong mga propeta na tunay, they were recognized as truthful through spiritual discernment, according sa Ezekiel 2, 1 Corinthians 14, and Deuteronomy 13. So yun po yung mga standard na makikita natin patungkol po sa mga true prophets. So, ngayon, tingnan natin, as we approach ang mga major and minor prophets, so nagbigay lang tayo ng konting introduction kung ano ang mga prophetic literature at ano ang mga trabaho ng mga prophets. Ngayon, ano dapat ang biblical na approach as we study ang mga prophets? Kasi isang error na meron po sa ating panahon ay yung pag-allegorize ng prophecy. Halimbawa, let's see here. Go over, for example, let's go over in Zechariah. Let's see.
Zechariah go over in Zechariah 14 verse 1 and 2. So bibigyan ko po kayo ng ehemplo ng maling paraan ng paghahawak at pag-aaral ng mga prophetic books. For example, sa Zechariah 14 verse 1 and 2, behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. And I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rippled, and the women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Now, isang maling paraan po ng pag-understand ng prophecy katulad ng binasa natin ay sa pamamagitan ng allegorization. Ano yung allegorization? Parang ganito po. Siguro, ang meaning ng nation doon ay mga province sa Pilipinas. So pag ginamit ko itong prophecy nito, pwede kong sabihin, mga kapatid, ang nation na tinutukoy na ito ay ang bawat probinsya ng Pilipinas. Pangalawa, yung mga houses na to na rippled, ito ay mga tahanan na naapektuhan ng bagyo. Halimbawa, yung captivity. Itong captivity na ito, patungkol ito sa captivity na naranasan natin sa mga Hapon. So, ginagamit ko yung Zechariah 14 para ibigay yung allegorical way, allegorized meaning nito, pero hindi ito yung literal na meaning nito. Naunawaan niyo po ba na kung halimbawa, para sa akin, yung nations na yun ay bawat probinsya ng Pilipinas, sa inyo, pwedeng iba din. Halimbawa, paano naman kung kayo ay Amerikano? O sasabihin nyo, ay yung nations nito, mga states to sa US. So naunawaan niyo po, walang definite meaning kung ang pag-interpret natin ng prophecy ay allegorization. Instead, ang tama pong paraan ng pag-i-interpret po ng prophecy ay palagi pong literal. Literal. Halimbawa, we don't need to go there, pero pagdating po ng tribulation, binanggit po ng mga prophets, nagagamit sila ng espada at ng spear. Now, kung titingnan natin ngayon, ang eschatological timeline, pagdating ng rapture, papasok tayo sa tribulation. Pero bakit sinabi ng mga prophets na ang way ng warfare during the tribulation ay espada? 'Di ba? Parang kung hindi natin to i-interpret literally, sasabihin natin siguro yung espada doon ay ay mga missiles, mga drone. Yung sinabi ni Isaiah, siguro yung sinabi ni Isaiah na spear ay figure of speech lang to. Ang katotohanan sa tribulation, ang magiging gera ay mga drone na. Kung kaware kayo sa warfare ngayon, namumblema ang US at yung mayayamang bansa kasi yung style ng Iran ay napaka-cheap ng kanilang drone, pero yung nagpapataob sa drone ay millions of dollar. So, kung interpret natin, pagdating siguro ng tribulation, imposible naman na magiging espada at yung tawag doon, pana ang magiging labanan. So, yun ang pagka ganon ang paraan natin ng pag-interpret ng passage, meron tayong problema sa prophecy. Kasi po, ang prophecy po, ito po ay nakadesenyo na literal na matutupad. Ang tanong, nung sinabi ng mga prophets na si Jesus Christ ay ipapanganak sa isang birhen, literal ba na pinanganak si Jesus Christ sa isang birhen? Nung pinanganak siya sa Bethlehem, literal ba na sa Bethlehem siya pinanganak? So, kung titingnan po ninyo, lahat po ng prophecy ay literal na natutupad. Kaya ang ating pong pag-aaral ng prophecy, pag binanggit na espada at pana ang magiging labanan sa tribulation. So problema nyo na lang, paano natin itong ma-figure out. Ngayon, mga missiles na tayo, nuclear na ang ating warfare ngayon, bakit pagdating ng tribulation, babalik ang technology sa espada at pana? Probably dahil sa tindi ng tribulation, talagang babalik at mag-roll back ang technology natin. Dahil sa tindi ng tribulation. Pero, literal po, pag sinabi ng scripture na ang mga island ay lulubog pagdating ng tribulation, yun po ay literal na mangyayari. So kung kayo ay may iwan ng rapture, may iwan kayo sa rapture,
mag-migrate kayo sa mainland China. Kasi ang Pilipinas po talaga ilulubog. Yun ang sabi ng scripture, literal po. At yun po ang paraan ng pag-aaral po ng prophecy. Pag maliban na lamang na gumagamit ng figure of speech, so according naman sa context, makikita nyo, pagkahalimbawa, yung panaginip ni Nebuchadnezzar na nakakita siya ng image, figure of speech yun kasi ininterpret ni Daniel yung bawat meaning nung statwa. May gold, may silver, may iron, and so on and so forth. Pero yun po ay napakahalaga. Ang tamang pag-interpret po ng prophecy ay dapat literal. Kung ano ang literal na binanggit ng prophets, kung sinabi ng prophets na espada at pana, espada at pana. Pag sinabi na sa Bethlehem ipapanganak, literal na sa Bethlehem mapapanganak. Pangalawa, grammatical, of course, napakalaga po nun, pag-interpret. Historical, kailangan maunawaan natin ano yung history, ano yung background nung panahon ni na Daniel, panahon ni na Isaiah, panahon ni na Amos. Contextual, Christological, nabanggit na natin yan, harmonistic, and futuristic. So yun po yung mga paraan na tamang paghawak po ng mga prophets. The prophets often view diverse future event as a single event. Ito din po ang isang gusto ko pong makita ninyo. Pag binasa nyo po ang mga prophets, go over in Daniel 9, Daniel chapter 9, ito po ang nasa perspective ng mga prophets sa kanilang timeline. Go over in Daniel 9, verse 24 to 27. Babasahin ko po, sundan ninyo ako sa inyo pong mga Bible. 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city to finish the transgression and to make the end of sins and to make reconciliation for iniquity and bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the coming commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 62 weeks, and the street shall be built again, and the wall even in troublous time. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the Prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolation and determined. Verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate even unto the consummation, and that determined shall be poured out upon the desolate. So, medyo mahaba to, pero i-summarize natin. Dito po, pinakita po ni Daniel kung ano po yung mga future events na mangyayari. Isang binanggit doon ay yung Messiah will be cut off. Alam natin yon. Kailan nangyari yon? 2,000 years ago. Nabanggit din po, nung napako po si Jesus Christ, yun po yung time that the Messiah be cut off. Pangalawa, and the people of the prince that shall come shall destroy the city. Kailan nangyari yon? Kailan dumating yung time na pagkatapos ng Messiah be cut off, ay ang buong syudad ng Jerusalem ay nawasak. Kailan yon? Anyone? Any idea sa history? Kailan nangyari yun? Na? 70 AD. Remember nung yung si Titus, General Titus, nagmarcha siya at sinira niya yung buong Jerusalem. Yun po yung fulfillment ng Daniel chapter 9 verse 26. Pero gusto ko pong pansinin ninyo, pagdating ng verse 27, Messiah be cut off around 30 AD or 33 AD, 70 AD, yung buong syudad ay masisira. Ang kasunod nun ay yung midpoint na ng tribulation. Sa verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Yan po si Antichrist. Pagdating ng tribulation, meron siyang 1 week, 7 years. Alam natin yon, 7 years yung 1 week na tinutukoy dito. Pero in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Sa midpoint ng tribulation, yung si Antichrist ay
magpapakita siya ng tunay niyang anyo. Buong 7 years, meron siyang covenant with Israel, pero babaliin niya. Pero gusto ko pong pansinin ninyo, ito ba ang timeline na alam natin ngayon sa Scripture? Pagkatapos ng Messiah be cut off, pagkatapos nun yung 70 AD destruction, pagkatapos nun tribulation, at ibang passages pa, pagkatapos ng tribulation ay millennium kingdom na. And yan yung timeline. Ang tanong, anong problema sa timeline na ito? Ano yung wala sa timeline na ito? Yung time na bago pagkatapos ng 70 AD destruction ay merong parenthesis sa panahong ito, yung tinatawag na church age. Church age. Church time. At sa mga prophets po, hindi po nila to nakita. So kung titingnan niyo po yung as we approach yung mga prophecy books, gusto kong tandaan natin, ito po ang nasa isip nila. Ito yung nireveal ng Diyos sa kanilang mensahe. Alam nila na may Mesayang dadating, alam nila na mamamatay ito hindi sa kasalanan niya, kundi sa kasalanan ng mga tao. Alam nila na yung syudad ng Jerusalem ay mawawasak, at pagkatapos noon, alam nila na merong Antichrist na dadating. May false Christ na dadating. Pagkatapos noon, may millennium kingdom, and so on and so forth. Ang hindi nila nakita ay yung panahon ng church. So, sa perspective po natin, pag in-approach natin yung mga prophecy books, ito po ang ating timeline na isa sa isip natin, na hindi nila nakita yung church, pero nabanggit ng Psalms, si Jesus Christ ay kakanta sa kanyang congregation, and we know na fulfill to sa church niya sa Jerusalem nung sila ay nasa Jerusalem, and so on and so forth. So, ito ang isa sa dapat nating maunawaan, na sa perspective ng mga prophets, yung nireveal na timeline ng Diyos sa kanila ay ito. Kumpara, alam natin na merong at least 2,000 years na parenthesis yung pagitan ng 70 AD destruction at ng rapture. At of course, hindi din na nakita yung rapture. Si Paul, ang unang nakakita nito, nireveal ng Diyos at nireveal niya to sa 1 Corinthians 15, yung rapture of the believer. So yan po ang introduction natin ng mga prophets. Any question? Any question po as of now? So, next week, magja-jump po tayo sa Book of Isaiah. Yung study notes po ninyo, pwede nyo po itong iuwi. Kung ayaw nyo namang iuwi at next week gusto nyo meron ulit kayo, kasi most probably pag inuwi nyo to next week, wala na. So pero kung gusto nyo iwanan dito, ilagay nyo lang dito mamaya para next week meron ulit kayong study notes, pwede nyo pangalanan. Pero kung gusto nyo namang iuwi, pwede nyo po itong iuwi para na po ito sa inyo. So, any question? Kung wala na po, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat sa oras na meron po kami sa pag-aaral namin ng major and minor prophets. We pray, Ama, na pagpalain niyo po ang pag-aaral namin ng mga prophetic books, at higit sa lahat, sa pag-aaral namin ng mga libro po nito, mas lumago kami sa pagkakilala po sa aming pong Panginoong Kristo. Tulungan niyo kami at pangunahan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Meron tayong 12 minutes break.